Hello Kadiwai! Another table skirting design ideas! For today's design ay gagawa tayo ng naka V-shape design na rose flower. So una-una ay hanapin lang natin yung center ng ating table. Ayan, at maglagay tayo ng marking. Pagkatapos mag-space ka lang sa left side ng 5 inches hanggang dun sa dulo ng ating left side table. Kapag nandito ka na sa pinakadulo ng ating left side table, so i-measure mo lang yung tira at yung sobra sa 5 inches, yun yung magiging size doon sa side ng ating table para maging buo yung 5 inches. Pagkatapos natin ma-measure yung 5 inches, so maglalagay na tayo ng mga single pleats. Same size lang siya sa space na 5 inches. Yung single pleats natin ay 5 inches din yung size. So ang gagawin natin dito ay gagawa muna tayo ng mga single pleats sa mga hindi pa alam kung paano gumawa ng knife pleats. So ito yung pinaka-basic na gagawin kung paano gumawa ng knife pleats. So gagawa ka muna ng single pleats na pare-pareho yung size. Para sa mga nagsisimula pa lang or beginners, ito yung way kung paano gumawa ng knife pleats. Yung second way naman ay yun yung pa zigzag-zigzag or pa running knife pleats. Ilalagay ko na lang yung link sa baba para mapuntahan nyo yung tutorial natin. Pagkatapos natin magawa yung mga pleatses, so ipa-flat na natin, ipipin na natin yung side, kada side para maging knife pleats na siya. For more video tutorial, you can visit my YouTube channel. I-click lang yung playlist dahil nandoon yung ating mga tutorial na naka-album na. Same size yung mga pleatses natin para maganda yung paghati natin. So next naman, dito na tayo sa center ng ating table or center pleats. So magbe-measure ka lang dyan pababa ng 2 dangkal or 2 kalahati. Depende sa haba na gusto nyo. Then, maglagay tayo ng marking para dito tayo magsisimula maglagay ng mga folds. So next naman, mag-i-insert na tayo ng cloth. So yung gamit nating cloth ay half lang ng 60 inches width. So manipis lang siya at magaan lang. Kasi kapag whole yung cloth na gagamitin mo na 60 inches width, so medyo mabigat siya. So half lang yung gagamitin natin. Dahil putol yung cloth natin, dahil maiksi lang siya, nasa 4 yards lang siya. So pagdudugtungin lang natin yung cloth. So una, dito muna tayo gagawa sa unang cloth. So gagawa muna tayo dito ng 2 folds. So una, ipipin lang natin yung pinakadulo ng cloth natin. Then magme-measure lang tayo ng mga 5 inches yung haba ng ating folds. So, pwede rin 10 inches mo muna yung measurement, then tupiin mo para maging 5 inches yung haba niya. So, ayan, gagawa tayo dito ng 2 folds sa first cloth natin, 2 folds sa unang cloth. At idudugtong na natin yung kaputol niya, gagawa ka dyan ng another 1 fold para maging 3 na yung magiging folds natin sa center. Dahil ang gagawin natin dito ay basic rose flower. So marami na tayong mga flower tutorial. So hanapin nyo na lang sa ating playlist album. So makikita nyo doon, meron tayong iba't ibang flower na ginawa, tutorial. At iba't ibang design na rin about rose flower or flower scallop. Pagkatapos natin magawa yung center triple folds, so dito naman tayo sa next. Ayan, maglalagay tayo ng space bago ulit tayong magawa ng another triple folds. Ayan. So bali paakyat siya, paangat ng paangat. So naka-slant yung gagawin natin. Hindi siya naka-level. So depende sa inyo, gusto nyo i-level or pa-slant. So pa V-shape yung gagawin natin. So ayan, naglagay lang tayo ng space, ng isang space bago ulit gumawa ng triple folds. So, pagkatapos, ganun din yung gagawin nyo sa another triple folds. Lagay ulit ng space bago ulit gumawa ng triple folds hanggang pataas. Bale, ito yung itsura niya sa likod ng pleats. Ayan. Ayan. So, dyan nakapin yung ating mga folds. At ito na yung magiging look niya. Ayan. So, yung sobrang cloth sa pinakadulo ay iangat mo lang dun sa taas. Ayan, isiksik natin sa pinaka-pleats natin. Ayan, then lagyan ng pins para hindi matanggal. So, ganun din yung gagawin natin sa right side. So, ito na. Nagawa na natin yung right side. So, ito na yung magiging look niya. Naka V-shape
design. Ayan. So, next naman yung paggawa naman ng basic rose flower. Una, ibubuka lang natin yung pinakagitna ng folds natin. Then, yung pinakadulo ng clut ay iikot mo lang at lagyan ng pins. Pagkatapos malagyan pins, yung sobrang clut ay iikot mo ulit at lagyan ulit ng pins para mabuo na yung ating rose buds or rose flower sa gitna. Pagkatapos natin maayos yung rose flower natin sa gitna, so yung kabilang side naman ay ibubuka natin left and right. Then pwede mo isiksik yung dulo to dulo or pwede mo rin pagpatungin lang. So, depende na sa inyo. Next naman, dahil medyo malaki yung flower natin, so nakayuko siya. So, kailangan lagyan natin ng pins sa taas. Ayan, para nakaharap yung bulaklak, hindi nakayuko. So, lagyan nyo lang siya ng pins to support na hindi nakayuko yung bulaklak. Marami pa akong design nito guys, nasa playlist album sa ating YouTube channel. Ilalagay ko na lang yung link para makita nyo yung iba nating design. Pwede nyo rin siyang dagdagan ng mga artificial leaves. Siksikan mo lang siya. Ayan, yung mga saktong size lang. Perfect na perfect siya ngayong Valentine's or Mother's Day design. Kahit sa anong okasyon, pwede rin. Palitan mo lang yung color combination kung ano yung gusto nyong color motif or theme color ng inyong okasyon. Don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Follow and share this video para mas marami yung matuto at magkaroon ng ideas. Thank you for watching!